This is the station with the latest state-of-the-art broadcast equipment mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Sumasayang papawid sa buong bansa. Ito ang News Radio Nationwide. So long, Santa Cruz. Electric energy. Balik tamay gala diri sa atong panaguban-uban, serbisyo publiko sa 96.7 Muse Radio Davao del Sur. Again, mayong hapon sa atong mga sukintig paminaw. Sa atong programa ha, painumdom lang, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 2 sa hapon. Sama sa akong yun gani ha, makauban nato ang atuang Municipal Tourism Officer sa lungsod sa Santa Cruz. Iyang buhatan mo in charge sa pagpa-promote sa mga tourist attractions o uban pa. Basta hisgutanan Santa Cruz. Pero aron hatagan nato higayon makatimbaya sa atong masukintig paminaw, kauban nato Sir Julius Paner, ang atong Municipal Tourism Officer. Sir Julius, mayong hapon. Mayong hapon Sir Luel no ug mayong hapon sa tanan nga mga nagtan-aw no ug ni join sa to Adri live, and of course sa to ang Facebook page o Facebook pud nga live streaming. And of course at the onset I would like to thank you for inviting me here. Of course I'd like also to pay respect to the overall leadership of the local government unit of Santa Cruz, headed by of course our very own Mayor Jose Nelson Tata Sala Senior no. Maayong hapon diha sa imong habos tata. Sir Julius, sa mga wa masayon, unsa ang trabaho, unsa ang mandato sa imuhang opisina, ang Municipal Tourism Office? Yes sir, ang amo yung opisina, ang existence namo, ang purpose basically is kami ang marketing arm sa local government unit. No, ang amo ang task is really to develop products for tourism aron nga dulon tag tao, anhion tag tao. So ang pinaka number one nga success indicator sa tourism program is kung dunay tao, dunay mga turista nga nianha sa imong lugar. Kay if walay mo anha nga turista, failure ang imuhang programa sa turismo. And well, with the influx of tourists nga nagani sa to every year Sir Luel no nga naga-increase man gud siya gyud. So I can always say na there is really something doing good for the tourism program sa Santa Cruz. Gusto lang ako i-share Sir Luel that over the last 5 years naga-increase ang ato ang tourist arrivals no. In 2025 niabot tag 345,286. So that's a 25% increase kung i-compare nimo sa 2024 because 278,000 lang man to kapin ang atong 2024. But ang surge of tourists talaga nag-start adtong 2022 because 2020 was pandemic, 2021 was also naga-recover pa sa pandemic. Pagka 2022, very timely po that Mayor Tata was already the mayor at sa 2022. Unya, grabe ang iyahang total revolution in terms of tourism. In fact, notice man nato nga kana ganing ang celebration sa araw ng Santa Cruz is grabe gyud ang impact sa tao, grabe magpunsisok ang tao, and gidungag pa gyud niya ang Lamdag Festival. So these are mechanisms nga na-attribute nato ang pag-increase po sa atong mga turista nga nangadto na lang sa laing lugar po sa Santa Cruz. Murag ingon ana. So we have been doing it regularly ug well of course grabe mo pud ang support sa atong local finance committee. In fact last year gidungagan nila og gahin ang budget sa atong opisina sa tourism aron mas makapatuyang kita og kandak og mga strategies like marketing and promotions, mga aggressive nga product development efforts ug uban pang mga networks nga atong i-establish aron mas ma-boost ang atong tourism program sir. Now, uban yung sila sa turismo unsa ba ka importante ang turismo sa usa ka lungsod sama sa Santa Cruz? Unsa epekto ani sa ordinaryong tao? Okay, turismo, turista mo ato sa atua. Unsay epekto ana sa ordinaryong residente sa Santa Cruz kung lambo ang turismo sa usa ka lugar?
Yeah, well, ang uban man gud na-overlook nila ang significance sa tourism program, but actually it's an engine for economic growth. Di lang nato kay na ma-feel tungod kay ang mga tao man gud tuwa sa tanang mga sites and attractions. If wingon ka og local revenue, dili kay siya dako ang padulong sa local government. But Mhm. ang multiplier effect, Sir Luel, sa turismo tuwa dito sa komunidad. No, Mm. because ang ato ang mga tourism sites are situated sa ato ang mga kadagatan, kasapaan, kabukiran. Sa pagkakaroon doon natay more or less 20 ka mga tourist attractions na. And majority ana community-based gyud, meaning ang nag-handle sa tourism program is ang komunidad. Sila ang dunay say, sila ang dunay decision making, sila ang naga-operate ug naga-manage. Ang local government igo lang gyud ta nga naga-guide sa ilaha through our office, Mm. igo lang mi nag-capacitate sa ilaha through trainings, and at the end of the month igor mi mo collect kung pila ang turista nga nagaadto sa atong mga lugar. Mhm. And now you're nag-ingon ka kung unsa ang impact niya, dako kayo. Number one is direct employment sa Mhm. ato ang mga komunidad, because at this point na natay close to 500 ka mga tour guides nga nanginabuhi dinha sa tanang sites. Just like Sinuron, we have close to 200 guides already. Sa Mount Luay maupod, sa Rizal, sa Sibulan, and even Mount Apo. So these are beneficiaries. Nga, dili lang na sila mga guides. Ang ubang sector nga naka-benefit ni ani is ang mga habal-habal drivers, because kung nakabantay ka every weekend perting daghan ng mga anhi-dinhi, so naka-benefit ang ato ang mga drivers, tricycle, habal-habal. And then usa pa din ha is ang mga sari-sari stores along the way, along the trail nga adtuan, especially kung usa ka kag bukid, gutom, uhaw. So it's an opportunity for our locals nga maka-create og murag entrepreneurial activities out of ecotourism program. And even gani Sir Luel, kanang mga ginagmay nga mechanism nila aron maka-income sila, like mamaligya og tungkod, mamaligya og kaning kape along the trail. These are things nga lami kay paminahon nga naka-income sila. So we intend to really intensify this kind of campaign. And in fact, ang usa sa mga directions nga ginaimpusar gusto mahitabo ni Mayor is really to develop other sites in the mountains. Karon ang natutukan nato is ang Pilan River. Mhm. No, because we have submitted proposals, we have been doing a lot of preliminary activities aron nga ma-pursue ang ato ang Pilan River Eco Park, which is karon destination naman siya in a way, pero dapat ato pa yung mas ma-enhance. How do we take care of these tourism sites nga di siya maabusar, maprotektahan nato ug mapanindot pa? Yeah. Okay, crucial na siyang pangutana, Sir Luel, because ang kasagaran sa ato mga sites na nakabutang sa protected area, sa ancestral domain. So we always make sure nga dunay insaktong capacity ang community nga mo handle dinha. Meaning, i-regulate na to ang entry of tourist. Dili ka makasulod kung dili ka mo bayad dito ang entrance fee sa komunidad. Unya, dili po ka makaproceed og adto dito kung walay proper nga briefing or orientation nga i-conduct sa ato ang mga guides. So apil na sa orientation diha kung unsa ang do's and don'ts, ang pagrespeto sa mga lumad, ang dili paglabay sa mga basura. Sa laing lugar nahimong problema ang basura sa mga tourist attractions. Pero kita atong ginatarong yun, no, pasibaan nato daan sila. Please, if you cannot manage your own garbage, please do not go to that place. Kay aron nga dili ka mamahimong problema. And somehow, kung nahimong problema ang turismo sa ubang lugar in terms of solid waste, ato nahimong strategy ang ecotourism aron mas maprotektahan ang atong kinaiyahan, Sir Luel. How do we do that? Yeah, muna to itong regulation, proper coordination, briefing, and then ang guide, nag-serve man na sila as police sa mga turista nga pataka laglabay. And if ever di yun ma-manage in a way na adyo'y medyo mabilin nga basura, ang ato ang opisina is with the help of the ENRMD ug sa community and barangays naga-facilitate og mga regular clean-up crimes, clean-up drive. Top 5 tourist sites nga ikapasigarbo sa Santa Cruz other than Mount Apo. Ang number one, sir, is last year, ang Lantawan Mountain Resort yun. Niabot og 110,000 ka turista ang niadto dito. Ngano siya kusog kayo? Because accessible siya. And of course, pag adto nimo dito, naa na dayon siya. Dili na siya lisod adtuon, and ikaduha, gwapo ang view. Overlooking go na siya padulong dito sa ubos. Makita nimo ang Davao Gulf, makita nimo ang highway nga nindot kaayo, landmark sa Santa Cruz, makita nimo ang dagong structures dinhi. Og barato lang pud ang ilahang entrance fee, it's like 20 pesos. And ang kanindot diha, Sir Luel, is because the entire market is catered niya. Pati senior citizen pwede mo adto, pati mga batang gagmay, pang pamilya siya nga
nga market mao na nga siya ang pinakadaghan og turista. Kung Mhm. mo bukid or any other sites like caving or tubing, Mhm. hiking is specific market lang ang pwede katulang physically able. Yes. Oo. Mhm. So kanina kanindot ani mga resource na to like Lantawan Mhm. because anybody can go. Okay. Other than Lantawan, number 2. Number 2 is we'll have Playa de Obosa Resort in Darong. Mhm. Number 3 is Bay Coronel Resort. Mhm. And then 3L's Beach Resort. Mhm. Ug ang ikalima, I think, is Pasig Islet. Okay. So more on resort siya. Resort siya. Dirita sa isa sa mga ginadayo pod sa ato karon kining mga bukid nato nga other than Mount Apo masayon o maingon nato murag practice ground, training ground sa mga climbers nga dunay plano nga musaka sa highest peak, pinakataas nga bukid sa Pilipinas ang Mount Apo. Di mo pwede nga dire-diretso mag-practice jud ka. Ang ginapraktisa nila timing diri ra pod Santa Cruz. Unsa tong mga bukida, sir? Diha sir, sikat ang Santa Cruz din ha. Because Mm-mm. daghang kay gitawag naman og minor hiking sites. Mhm. Number 1 din is Mount Luway. Mhm. You know, you can just imagine every week dunay moabot. Every month mag-submit sila report sa mo moabot og tag 1,200 hikers Wow. every month. And then magsunod diha Mount Dinur, pare-pareha lang yun na sila. Mhm. Ikatulo ang ato ang Bamboo Peak sa Jose Rizal, Mhm. mga average po na sila 500 to 600 persons. Mhm. And then Tumari Waterfalls, we are glad nga nabalik na siya open after siya nga na-close for 4 months. Nai arrivals daghan pod. And then isa ka area, Mount Fortune actually is the easiest in terms of hiking kay dool lang man siya pinakadaghan actually mabot siya to 1,300 Mhm. per month. Now ang Salidocon Cave is special activity man siya, dili man tanan gud gustong mosulod og langog. Mo average lang ta diha og tag more or less 100 per month. Mhm. Pero there is still economic activity out of that kay makakwarta man gihapon tong organization diha nga nag-handle sa ilaha. Mhm. Asa nimo ma-consider ang Santa Cruz? Kaya naman kuan nga focus on water tourism, uban ka tong mga lain-lain nga mga turismo. Sa atua asa ta focus? Asa ang kuan nato? Patok ta. Ang ato ang selling point yun, Sir Luel, is ang atong ecotourism sites. Meaning, Okay. naata sa ecotourism. Yes. Kay, because di mabuta makakumpit sa Samal Island kung beach resort ang isgutan. Mhm. No, dili mabuta makakumpit sa Davao City in terms of mga shopping, Mhm. mga ingon ana, mais, di man ta Mm-mm. pwede ana. Now, ang usa ka butang nga naatay laban kay sang ecotourism sites na to because ang Mount Apo is already world class naman yun na, no? Mhm. Ang arrivals last year sa foreign tourists is maabot lang man tag murag 0.30% lang something. Mhm. Pero kanang tanang mga tawhanon na dito na sa Mount Apo nangadto lang yun. So siya ang magnet for foreign tourists. Ang Mhm. akong ecotourism sites para sa ako alang yun is natay laban in the entire the Mhm. entire country and even in some parts of Southeast Asia. Mhm. I keep mentioning except Mount Apo. Tungod, maingon magud sila nga ang Mount Apo part na sa Bansalan, part sa Kidapawan. Pero na-mention mo, napakay data sa turismo nga ni Saka sa Mount Apo. Unsa bay ngano sa Santa Cruz apil makabahin ta sa Mount Apo? Because naamagutay trail going up, no? And Mhm. although we are only second to I think Digos City in terms Mhm. of the land portion of the land area Mhm. nga nabilong sa Manpi na Mount Apo Natural Park, but nag-establish magud ta og trail din ha padulong sa taas for ecotourism purposes. So modesty aside, based on the record sa Pambi, Mhm. kita ang dunay pinakadaghan og arrivals nga trail. Lupig na to ang Ngano ubang sir? trails. Mas duol, mas sayon, unsa ba? Maybe because we are doing promotions. The DOT is helping us in promoting. Mhm. And makaingon kong nakatutok sila sa Santa Cruz pag-promote. But other than that, nindot yun kaayo po ang trail. No? Because ang atuagod is boulder face siya. Mhm. Kumpleto ang imuhang maagian ba from the community, hangtod sa rainforest, and then mugawas ka dito sa boulders, katong murag SUV, kadagko ang mga bato. Mhm. And then makita nimo sulfur vents hangtod dito sa crater all the way to the summit. So varied ang feature nga makita sa trail, and then number 1 promotions, and maybe because ang word of mouth sa mga turista nga was makaadto dito, i-share nila kana ang pinaka powerful no referrals, social media posting mao na ang daghan ang mga nainganyo nga moanha gyud ang bukida na. Maybe the community? Community sir, appeal sila because Maayong pagtagad, may pag-amo man sa maayo. ilaha. In fact, kita ra may dunay pinaka-establish nga Porter Association dito. Mhm. 200 na guna sila kabuok. Mhm. And we have one association nga being assisted by a lot of agencies already, including the local government unit.
apil po na kay kung dili maayo ang komunidad, ang imuhang mga porters usahay mga busar overprice o nay mga kabuang Oh, apil na sa maka negatibo sa ato at least ginasure gyud nato nga tarong maayong na ay pagpanerbisyo. mga makalusot gamay nga mga binugoy nga style pero ato yun ang ginapatch up dayon. Mhm. Ginapatawag na to ang tribal council aron nga i-facilitate ang pagplaster kay dili man pwede nga isa lang ka instances imuha nang i-ignore dili pwede. So bisag ginagmay ato gyud ang aksyonan dayon kay di ta gusto nga mahimong negative ang image sa ato ang area regarding ana sir. Mhm. Now, mention nimo maayo ang Mount Apo, pabor sa ato. Tungod po lagi siguro maayo po ang inyong pagpamaligya sa diha sa inyong buhatan sa Municipal Tourism Office mo na kusog pod ang word of mouth nga makaabot sa mga tao nga kumusa ka tag Mount Apo, Santa Cruz na lang taagi. Now question, how do you sell Santa Cruz? Ginaunsa ninyo pag-promote ang Santa Cruz? Unsa nga mga avenue ang inyong ginagamit? Ang pinaka-powerful karon sir nga record namo because we have conducted exit surveys man sa kada Mm. turista. Mm. Pinaka number one yun nilang source of information is Facebook. Mm. Facebook because we have a dynamic Santa Cruz tourism page man. Mhm. Ikaduha is the Department of Tourism. Mhm. They are actually helping us in the promotions. Mhm. Tanan-tanan. In fact, natay mga events, upcoming events, Mount Apo Boulder Face Challenge, silang in charge sa promotions and documentation at the same time. Mhm. Ikatulo, sir, ang ato ang mga guides are actually doing the task of the tour operators already. Mm. Sila na'y nag-promote og maayo nga diri sa Santa Cruz. They are already crafting attractive packages nga di Mhm. kayo mahal except karon nga medyo ni mahal tungod sa fuel. And then ibaligya na nila and it translated somehow into tourist arrivals, mga warm bodies Mhm. nga niadto gyud sa bukid. Mhm, mhm. Now, isa pod sa mga amot lang unsa epekto ani sa ato ang pagpamaligya sa ato mga turismo kini mga vloggers gani nauso man na karon di ba? Unsa epekto ani nakatabang ba ni sila sa ato sa pag-promote pod? Dako sila tabang sir no, mag-realize na to perting dako ag tabang. In fact ang uban nahimo na pud ng good problem in a way kay naay mga sites nga dili pa open ilaha na magipang promote og una. That's the bad mura og downside of that, but Mm. ma-control raman ma-mitigate raman nato. You Mm. just have to properly inform them about that. Pero sa mga sites nga nag-exist na existing adako jud kay tabang ang mga vloggers sir. Oo. Baka ingon jud kang with their with their passion to really spread out good news out of tourism, daghan jud ang mga tao nga manha gid bisan gud di kay gwapo ang attraction, Mhm. pero kung ma-promote na nila labi kuhaan nag aerial view, Mm. drone shots, ang Mm. gwapo naman kuna so ma-interest ang mga tao. Mhm. So ang ako lang sa atong mga vloggers is just we'll have to present what is the reality. Mm. Namo ko'y uban nga mag-expect nga perti yung gwapuha but actually bisan og isa ka dalan lang na niya kalugin-an kuhaan nimong drone shot perti naman yung nindot tan-awon. Mm. But somehow para sa mga nakatabang gid siya, sir. In fact, we have this plan to convene them all. Mm. Itong mga Santa Cruz based nga mga content creators. Mhm. Ato That will silang be my next question. Unsay plano ninyo nga ipatawag ba sila to thank them and para i-guide na lang Yes. pod sila sa sakto nga pag-promote? Yes, sir. Oo, and maybe that's one of the deliverables that we'll have to do maybe in a span of 2 months no from now. Kay nakita nako sa ilang post na nagkuan day sila, nag-organize na day sila diri, na sila isa ka organization, so that's a very good move nila aron matap na mo sila matabangan na mo sila unsay ilahang mga needs and at the same time makatabang po sila sa atoa sa Santa Cruz in general in terms of promotions. Mhm, mhm. Sir, you mentioned karon kining krisis. Unsay tinatan-aw nimo nga mamahimong epekto ani sa ato ang turismo? Well, to be honest sir, nag-uol ko kay nakulbaan ko because doon gyud akong chance nga mokunhod Mhm. ang pag-travel sa katawhan. Mm. No? The travel industry will be really affected tungod sa kamahal sa crudo. That's it. Mhm. In fact, ang atong mga Kumbaga ang priority nila imbis to travel, teka muna. yeah, oo, Lahi oo, sa priority, oo. no? So we will be banking on local and domestic na lang gid siguro nga naara din nearby regional travelers na lang yun ang ato ang gina-expect. But ay nag-ampo ta nga mahuman na ni fully kay aron nga dili pod mawad agana ang atong mga komunidad nga nanginabuhi out of tourism ba para sa sinuron nga every Friday, Saturday, Sunday naa na gyud sila dang tanan kay makakwarta man gyud sila basig madismaya sila out of this but nag-expect naman gyud sila anang tanan. So other than that nakulbaan ko nga mokunod ang atong arrivals. Atong gisugo akong isa ka staff karon nga i-consolidate na ang arrivals adtong March. Okay, first week pa man sa April karon so this is
time pa for collecting data. Pero akong gina-anticipate basin lang mo gamay, basin mo kunhod gamay. And if ever dili pa, because tolerable pa man siguro ang mga napa man siguro yung kwarta. Ang lisod sir, ang mga turista nga naka-commute Mm. kay it took them 1 hour to wait for the bus. Mm. Nung ang interval sa mga bus karon nagkadugay kay nagagamay na lang ang biyahe. Mm. So makaingon jud ko nga apektado gid ang turismo nato. Mhm. Siguro po, Sir Julius, kini nga panahon, ingon mo minus ang turismo, the brighter side of this is makarecuperate po ang ato ang ecotourism. Yes, oo, kailangan mangguna. Mm. So in fact, ito rin sa pandemic po, ingon ana man po to, wala pwedeng mo gawas, wala pwedeng mo travel. Ang nakabenepisyo ato is of course ang ato ang mga natural resources. Makarecover, Makarecover makapahuway. sila o mapilot ang trail and then Mm. ang wildlife matagan og time nga mo enjoy sa ilang environment without fear of looking at people nga makaadto dito, and then ang ilang breeding system, ang ilang mating season Mhm. will be given ways. Mhm. Unsang seasonal ba ang turismo sa Santa Cruz? Nabay panahon nga kusog, napod ba tay lean months? Ang kusog sir naagi na sa December and then January pag human maabot March, April, May. Mhm. Oo. Katong sa una, katong wala pa na change ang ato ang cycle sa summer sa school. Mhm. Katong dito man to gibutang sa August nila ang Mm. summer. Dito pud ang kusog nga season. Mhm. Pero karon maabot og summer, March, April, May is okay, and then November, December. Mhm. Yeah. Mhm. Sir, si Mayor Tata known siya sa iyahang pagpanggobyerno, edukasyon, health, social services. Ang turismo wala kaayo ginaisgutan publicly pero isip head sa Municipal Tourism Office naagi hapon ang priority ni Mayor sa turismo. Actually, wala na nang i-mention, pero actually, daghan siyang instruction sa kuha, Sir Luel. Mhm. Actually, to be honest with all of you, Mhm. nung ingon jud siya nga gusto gid niyang tutukag balik ang turismo. So, mao na ni karon ang gibuhat nato, ang una gyud is ang declaration sa Pilan River as an ecotourism zone. Mhm. And then, atong giduso, atong proposal sa Sinuron Eco Park Rock Formation, katong tawag itong site development project dito, nga giduso nato sa Tourism Champions Challenge. Mhm. Department of Tourism ni siyang programa nga pagwapuhay og project proposal entire Pilipinas niya out of the hundreds of proposals at 21 lang ang pwede mo daog. Mhm. So luckily sa regional level na shortlista. Mhm. Na shortlista duha ang kalaban nato duha ang atong kalaban sa Region 11. Mhm. Pero na present siya sa Ecotourism Committee sa Regional Ecotourism, Mhm. and then ang pinaka last na presentation nako dito was last March dito sa national level na presentation, and the proposal was actually uploaded. No, they recommended the proposal because it was a community-based approach, unya sustainable in a way. Mhm. Now we were gahapon nakadawat tag letter address to the mayor si Mama Tanya na Mhm. thank you for participating the Tourism Champions Challenge. At this point daw naingon sila nga gi-temporary sa nila og hold ang declaration of the winners because nag-night change of leadership ang DOT. Mhm. Oo, kaya si Buensi Seso naman gud ang ilahang OIC karon kay si Ma'am Christina Frasco was na budalhin og lain. Oo, so mauna nga ang DOT karon is still in a transition period. So mahulat lang ta. But if ever really taswirtihon sa ato ang pagduso ni ato, I hope and pray that makuanto mag-consider. But if not, we will be making some in fact nag-istorya namin with Sir Binsoy Panuda dati kaya man fundingan sa sa local funds, so pwede ra gyud gihapon sir. So that's one of the projects ni Mayor nga gusto. And of course we are looking very excited about what will happen sa atong atbang ba kanang diha sa ato ang complex nga i-acquire sa local government sa atubangan, because that will answer everything. Mhm. Katong iyahang gi-propose nga commercial and tourism hub din ha sa atbang sa munisipyo sa pikas nga bahin. So we are looking in that kay mahuman na, and of course mahuman man gyud na siya. Well, makapanghambog yun ta Sir Lowell nga wala yun ta. And other than that, ang gibuhat ni Mayor nga kaning pagplaster sa mga infrastructure projects within the municipality, that's a long dream of Santa Cruzians nga nakakomplement sa tourism kay sige tag-promote og tourism pag human pangit kayo atong munisipyo Yes. adto sa mga tao mao ni ang but for now it's an added attraction nga makaingon gyud nga tanang turista moadto gay dito kay magpa-picture, because ingani kita ra daw ang dunay municipal hall complex, ingani ka nindot, ingani ka unsa ni comprehensive ang pagplastar sa mga structures, and
kita rabot ang dunay ing-ana nga pamaagi nga mahiusa ba ang tibok government services sa isa lang ka venue, which is mao ni. So dako kayong compliment sa tourism ang mga infra projects ni Mayor. In fact, appeal ang mga farm to market roads going to the tourism sites. Kay paningkamutan man po na niya nga masiminto ang sinuron to Pilan River. So una ni pag adto na niya dito manggod nagmahabal-habal siya parte ko og bato. Lisod jud. Pero in a span of 2 years, karon hapit na naabot sa Pilan na hanging bridge ang siminto. Hapit na gyud siya mahuman. So it's also a big boost for the accessibility of the attraction. Dungagan lang ako na mention mo gani hamampod. Kining dugay naman ka na nakadre before the mayor sits as mayor sa Santa Cruz. Ang iyahabang paglingkod dire ang pagdevelop sa kaning paspas nga development sa Santa Cruz, maingod ba nato nga isa ni sa attraction na pod na curious ang tao. Kasi ang Santa Cruz agianan lang eh. Sa una ang tan-aw nato agianan lang ni, padulog Jensan, padulog Digos, padulog Cotabato. Pero sa dihang na sikat nga naitata sa lang nga nahimong mayor, na curious sila, nabay kausaban ng Santa Cruz, part pod ba na makonsider nato? Ma-consider gyud siya, sir. Because it will really pull interest sa mga travelers nga mohapit tag Santa Cruz. Especially kanang natay celebration nga Lamdag Festival. Ang tanang tao nga musuroy sa kabukiran di gyud na pwedeng muuli nga dili mohapit dinhi. Especially if kanang medyo hapon or gabi na kay naman tay night market, naatay mga entertainers. That makes it really very good as a complementation sa ato ang mga turista nga instead nga manguli mohapit sa naka-generate siya economic activity. Unya, ang kanindot sir kay gwapo man gyud ang structure other than the foods and the lights, gwapo man gyud ang struktura niya. Ang ato ang pavement dinhi hina. In fact, ang mga tao naga-jogging every kada hapon kay lagi gwapo na ang road network within the municipal hall complex is established na kaayo. The modern term is aesthetic. Instagrammable. Sa Gen Z nga term Yes. sa millennials, aesthetics. Yes. And appeal na sa ginaadtuan eh. Appeal kay na sir dako jud kay nagtabang na. Oo. Now, sir, mention mo festivities. Ang atong lungsod gagahintag pondo, millions of pesos para sa mga festivities nato. Unsa ni ka importante nga na mga ingani nga mga aktibidad para sa turismo? Well, dako kay tabang sir. Economic wise dako jud kayo because pila gud ka tao ang mga micro entrepreneurs nga are doing business activity in 1 week nga grabe yun sub yung kaayo. And ang mga taong well nakita man nato sir nga every araw ng Santa Cruz ug every Lamdag di nakahalos kaagi. Kadako sa ato ang plaza din kadako sa atong area but dili kahalos makaagi tungod sa kadaghang tao. And this will redound to this will translate to economic activity kay kanang tao din mo palit man gina mo inom og beer mo kaog barbecue tanan-tanan. So there is always economic benefit sa mga gipanghimo nga festivals nato. So the local government will be spending money Yes. di kay dako and ang return ana wala sa tuwa. Wala sa local government kundi sa mga tao nga nalipay tungod ana nalipay naka panginabuhi everything. Tricycad, pedicab tanan. Ang atong IPs, rich po ta sa IPs, ganihan nalakbitan na pod nimo. Unsa pay maayo nilang unsay maayo ninyo nga plano to tap them to help sa turismo nato, sir? Actually, we are, sila naman yun ang nag-handle karon sir. Ang mga ecotourism sites nga naa din sa kabukiran, indigenous peoples naman ang nag-handle ni ana. Kay sa Balaod sa Ancestral Domain, sila gid ang dunay karapatan nga mo-handle, mo-manage sa ilahang yuta nga kabilin. So, just to give you idea, there are, I think, 7 indigenous peoples organizations nga nag-handle na economic activity out of tourism. So, to name them, Sinuron, Luay, Rizal, Sibulan, and even sa Lilukon. So, these are already, in fact, si Mayor Cabalo man nga naay mga local government sa laing lugar nga moanhi diri. Ang ilang tan-awon kung giunsa nato pag plaster ba kay once indigenous peoples manggod sa ubang lugar dili makasinabot dayon. Okay, amo aning domain dapat may sharing scheme ana. Pero kita ginadayo ta ginaanihan ta tungod kay gwapo ang pagdumala sa ato ang mga tribal council. Ang ingon magud ni Mayor ana makot jud nako to is that pinanggaon jud nimo ang IP. Magito siya pasumbingay nga mura ra daw kag nagunit ang nag-itlog. Nga di nimo pwedeng kumuton kay mabuak. Di po mo pwedeng ihulog kay mabuak man po. So amumahon lang yun ang indigenous peoples kay kailangan nila ang support sa local government unit. So in fact si Mayor was very generous sa ilaha kay
ang income nila din dili naman nagabangayo ang local government, yung 50 pesos lang man ang entrance fee ningon si mayor may na lang na sa ilaha, makatabang na sa ilaha. So empowered na ron indigenous peoples because of that mindset sa atong local government. Okay. Lastly, sir, unsay mga upcoming activities para sa Santa Cruz Tourism nato? Busy mi ron sir sa preparation for the Mount Apo Boulder Face Challenge kay after like 6 years wala mo guni siya. Sa time lang po ni Mayor na mabalik kay gitagaan og insaktong pundo, kamay nga pundo. This is an adventure race. This is a modified triathlete. Dili siya yung the usual triathlon nga na-swim na yun. Kini siya adventure race nga category. Meaning, mag-tubing ka sa Sibulan River, and then mag-bike ka all the way to sa bukid, and then mag-run. Padulong sa peak, balik siya in 24 hours. So, I hope that all of us will be joining or participating this activity. And it will happen on April 25 to 26 this month. So, last week. And again, the DOT is supporting us with this one. We have already received a lot of participants of the race, and the local government is earmarking bigger amount for the cash prizes. So excited ko for that, and I hope that all of us will also be joining and participating kay weekend manggod ni. Weekend ni siya. Other than that, sir, padayon ang ato ang Santa Cruz Trailblazer Award. This is a marketing effort aron nga mas ma-boost ang pag-adto sa mga areas. Ang Trailblazer is that you have to visit all the sites in Santa Cruz in 1 year. And after that, you will receive an award from our office. So daghan ang nag-apas ni ana. And lastly, we are bent on again imit na to ang ato ang mga industry players tungod kay we'll have to mitigate no, sa hatod nga hulga sa crisis o kaning naman po daw El Nino kun moabotay sa June. So we'll have to be ready for that. Okay. Di mahurot kulang ang oras kung isgutan nato ang turismo. Sa mga sunod panahon, makauban pagyapon nato usab diri sa atong programa Sir Julius Paner, ang head sa atong Municipal Tourism Office. Salamat kay Sir Julius sa imong panahon. Standby balik ta pag mas pipila ka mga painomdom. Mga 30 mo to siya? 31? Si Kapitan, no? Oh, kamo na.